sa ating mga balita, nakatakdang maghain ang petition for certiorari si Rizalito David sa Supreme Court sa susunod na linggo matapos na ibasura ng Senate Electoral Tribunal ang kanyang inihaing disqualification case laban kay Senadora Grace Poe. Ayon kay David, nagkaroon ng grave abuse of discretion ang 5 senador na miyembro ng SET na pumabor kay Poe. Itinanggi naman ni David ang alegasyong 2 katunggali ni Poe sa pagkapresidente ang nasa likod ng mga disqualification case laban sa senadora. Narito ang ulat ni Jervis Manahan. Hindi na raw ikinagulat pa ni Rizalito David ang pagbabasura ng Senate Electoral Tribunal sa inihain niyang motion for reconsideration kaugnay ng disqualification ni Senadora Grace Poe. Pero gaya ng dati niyang sinabi, tuloy daw ang laban sa Korte Suprema. By next week, most probably sa Martes, ay maghahain tayo ng petition for certiorari. No? Dahil malinaw doon sa naging boto ng 5 senador, ay gumamit ng politika at hindi legal na na pangangatwiran. Kahapon, sa botong 5-4, inuphold ng tribunal ang una nitong desisyon na kilalanin si Senadora Grace Poe bilang isang natural-born Filipino. Alam naman nila, deep in their hearts, na their decision is violative of the Constitution. Magkaiba man ang nature ng kaso, pinuri pa rin ni David ang desisyon ng COMELEC 2nd Division na i-disqualify si Poe. At umaasa pa rin daw siya na hindi mapapabilang ang pangalan ni Poe sa balota. Pero iginit niya na walang nagtutulak sa kanya para gawin ang mga bagay na ito. Wala raw siyang alam sa tinutukoy ni Poe na 2 kandidatong nasa likod ng pagpapadisqualify sa kanya. Si David ay isa rin sa mga kakandidato sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Kaya naman nagkomento rin siya sa desisyong tumakbo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Hindi raw niya kay-questionin ang legalidad ng pagtakbo ni Duterte, pero nag-iwan naman siya ng isang mensahe. Ang akin lang bibigyan ng diin dito ay kung nararapat pa siya at this point na tumakbo dahil doon sa ginawa niyang pambabastos sa Santo Papa, sa mahal na Santo Papa na tinitingala ako bilang sarili ko ring ama, bilang isang Katoliko. At yung sinabi niya na sisirain niya, wawasakin niya ang simbahang Katolika. With that, I think he should forget about it and back off. Huwag na siyang tumakbo dahil talagang wala rin naman patutunguhan yung kanyang pagtakbo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.